Ang babae ay biglang nakatanggap ng isang pakete na binuksan niya, at nadiskubre na nasa loob ay may 100 milyong pesos na cash. Sa ibabaw ng kahon ay nakasulat ang isang card na nagsasabing maligayang pagdating sa laro ng bakasyon. Sa ilalim ng kahon ay may nakalagay na isang videotape na may isang lalaki na nakamask. Nagpapakilala bilang tagapag-organisa ng laro at nagsimulang ipaliwanag ang mga patakaran. Ang sandali na binubuksan ng manlalaro ang tape ay katumbas ng pagtanggap na sumali sa kompetisyon at kapag sumali na ay hindi na maaaring umatras. Napakadali lang ang mga patakaran, bawat manlalaro ay may hawak na 100 milyong pesos na cash. At sa loob ng 30 araw, pwedeng gamitin ng mga manlalaro ang kahit anong paraan para lokohin ang kalaban para makuha ang pera kapag natapos na ang laro. Parehong kailangang ibalik ang 100 milyon sa organizer. Ang may mas maraming cash ay makakatanggap ng lahat ng sobra sa 100 milyon. Samantala, ang matitira ay haharap sa malaking utang na 100 milyon. At mamuhay magpakailanman sa dilim. Ang kakaibang larong ito ay nagdulot kay Now ng kaunting pagkalito kung ano ang gagawin, ngunit agad ding nakatanggap siya ng isang card mula sa organizer. Ang kalaban sa larong ito ay ang guro, si Fujisawa, ang pinakamamahal na guro noong mataas na paaralan. Ito rin ay isang swerte sa kapalaran, nagdala siya ng 100 milyon na pera sa bahay ng guro, at agad na nahulaan ng guro ang layunin niya. Sinabi ng guro sa kanya na ito ay isang balak ng isang sindikato. Halimbawa, kung ang dalawang kalahok ay mga estranghero, na hindi magkakilala at hindi lubos na nauunawaan ang isa't isa. Isang araw, nang hindi nila namamalayan, ang 100 milyong ay lihim na nawala ng 50 milyon. Siyempre magdududa ang mga manlalaro na ang kalaban ang gumawa, ngunit sa katotohanan, ang kumuha ng pera ay ang mga organizer. Si Now na narinig ito ay agad nagtanong, ano ang dapat gawin? Ang guro ay agad nagbigay ng opinyon na ang ganitong kalaking pera ay dapat ilagay sa isang ligtas na lugar. Si Now ay nagpahayag din na ang 100 milyon na ito ay palagi niyang dala. Ngunit hindi ito ang solusyon, nagmungkahi ang guro, na maaaring ay lagak ang pera sa bangko. Si Now ay nakaramdam na ito ay talagang magandang ideya. Agad na nagtitiwala na ipasa ang pera kay guro na umuwi na sa bahay. Nakatanggap ulit siya ng isang card mula sa organisasyon. Nakasulat doon na si Guro Fujiwara ay tumaas ng 100.000.000, na bumaba ng 100.000.000. Sa kasalukuyan ay nasa hindi pabor na kalagayan si Now, biglang napagtanto na may mali. Agad na tumawag sa guro, sinabing na ipadala na niya ang pera sa bangko. Magtiwala ka lang, nang marinig niya ito, parang nakainom siya ng gamot na pampakalma. Pakiramdam niya ay sobrang tanga niya, balak niyang humingi ng tawad kay guro ng personal kinabukasan. Ngunit saktong narinig niya na inaamin ng guro sa telepono. Ang totoo na niloko ka niya, ngayon mo lang na-realize na niloko ka ng taong pinagkakatiwalaan mong guro. Malapit ka nang harapin ang malaking utang na 100 milyon. Nagpadala ka agad sa pagkadismaya pagkatapos ng isang gabi ng pag-iisip. Nagpasya kang kailangang mabawi ang pera, pero sinabi sa iyo ng pulis. Walang sapat na ebidensya, hindi pwedeng maghain ng kaso. Sa kanyang inosenteng anyo, binigyan ka lang ng pulis ng isang maliwanag na daan. Ang pinakamainam na paraan para matuklasan ang panloloko ay maghanap ng eksperto sa panloloko. Bukas, may isang henyo sa panloloko na lalabas sa kulungan. Matapos maghanap ng maraming impormasyon, nahanap niya ang larawan ng isang scammer na eksperto. Kinabukasan, batay sa impormasyong nakuha, pumunta siya malapit sa kulungan. At aksidenteng nadulas at nahulog sa lupa, at ang taong yun ay si Akiyama, ang henyo sa panlilinlang. Bagamat malamig ang itsura ni Akiyama, sa harap ng taos-pusong pagmamakaawa ni Now, pinayagan niya pa rin si Akiyama na tulungan si Now na hanapin muli ang guro. Sabi ng guro, na ipadala na niya ang pera sa bangko. Matapos ilantad ni Now ang panlilinlang ng guro, hindi na ito nagkunwari pa. Aminin mong nakilahok sa laro at pinapayuhan na huwag masyadong madaling maniwala sa iba. Ito ang tunay na kalikasan ng tao ngayon, nagdeposito na ang guro sa bangko. Ibig sabihin, sa huli, hindi na makakakuha ng pera at matatalo. Ngunit napansin ni Akiyama ang kahinaan, ang oras ng pagtatapos ng laro ay sa katapusan ng linggo. Hindi maaring magbukas ang bangko, kaya't napipilitang bawiin ng guro ang pera. 2 araw bago matapos ang laro, nangako si Akiyama na hindi lamang tutulungan siyang makuha ang 100 milyon, kundi pati na rin lokohin ang guro para makuha ang 100 milyon, ngunit sa kondisyon na pagkatapos ng lahat, kukunin niya ang kalahating susunod na premyo, basta't gagawin ang 2 bagay. Una, magdeklara ng malinaw na laban sa kalaban. Pagkatapos, kailangang bantayan ang kalaban palagi, upang magdagdag ng kaunting drama, direktang sinabi ni Akiyama sa guro. Natiyak niyang kukunin ang 200 milyon sa kamay nito, at ipinaalam na mayroon pa siyang hindi nagamit na armas. Para sa pangmatagalang labanan, umupahan sila ng isang bahay katapat ng guro. Ipinalit-palit nilang bantayan araw at gabi, habang lumilipas ang mga araw.
Habang ang laro ay natitira na lang hindi pa isang linggo, ngunit wala pa ring nangyayari. Anumang pag-unlad, ang mahinahong pagkatao ni Now ay nagiging mainit ang ulo. Ang guro, bukod sa manatili sa loob ng bahay, ay walang ibang natuklasan. Kung ganito lang, hindi na maibabalik ang pera. Sinabi ni Akiyama sa kanya ang isa sa mga pamilyar na paraan ng panlilinlang. Ay ang ilagay ang kalaban sa isang hindi pangkaraniwang estado ng pag-iisip bago magnakaw. Isang simpleng halimbawa ay ang panlilinlang sa telepono. Ang susi ay ang gawing mawalan ng kakayahan ang kalaban na magpasya ng maayos. Sa pagdinig sa kabilang dulo ng linya na may tinig na puno ng pagdurusa na parang mula sa isang mahal sa buhay. Ang kanilang kalooban ay agad na nahulog sa takot at sumunod upang maloko ng kausap para sa pera. Sa ibang salita, ang kanilang ginagawa ngayon ay pinipilit ang kausap. Sa isang hindi normal na estado ng pag-iisip kung iisipin mula sa pananaw ng kausap, na nagdeklara na tiyak na mananalo ngunit inabisuhan ni Akiyama na tiyak na may paraan para mabawi ang 200 milyon. Ngunit hindi alam kung ano ang paraan na iyon, at pagkatapos ay sinubaybayan 24 na perpito. Ang kausap ay hindi titigil sa pag-iisip kung paano nila mababawi ang 200 milyon. Na sinubaybayan 24 na oras ng walang tigil, sa puntong ito pa lang. Ang pressure na dinaranas ng kausap ay labis na mabigat, na ang kalaban ay nananatili sa bahay at hindi lumalabas. Ay nagpapakita rin na ang pera ay hindi na ideposito sa bangko, kundi itinatago sa kanyang bahay, kaya ang tanong ay nasaan ang pera sa loob ng bahay. Sinasabi ni Akiyama na napakasimple, ito ay upang ang kalaban ay kusa nang sabihin sa atin kung saan nakatago ang pera. Hindi na nagkunwari ang guro, tahasang sinabi na ang 200 milyong ay talagang nasa silid na ito. Kahit sabihin ko sa inyo, ayos lang. Dahil hindi ninyo naman makukuha ang pera sa loob ng safe. Kung zabeng lang ang gagamitin, hindi ito maalis, kaya kahit sabihin ko sa inyo kung nasaan ang pera, wala rin kayong magagawa. Ngayon, ngumiti si Akiyama ng may tiwala, at sinabi sa guro na madali niyang makukuha ang 200 milyon mula sa vault na iyon. Kapag ang tao ay napapanta sa estado ng kawalang balanse, makaramdam siya ng pagkabahala at susubukan niyang makisabay sa paligid, upang mawala ang pagkabahalang iyon. Ang guro ay sa simula ay nakaramdam na pabor sa kanya ang sitwasyon, ngunit nakaramdam siya ng hindi pagkakatugma sa kalmadong disposisyon ni Akiyama. Sa madaling salita, tiyak na naniniwala ang guro na may itinatagong huling asar si Akiyama. At dahil dito, nakaramdam siya ng takot, iniisip niya. Sa huli, gagamitin ni Akiyama ang anong paraan para nakawin ang 200.000.000. Ang guro ay pansamantalang nagsasanay ng kung ano-anong paraan gamit ang bakal na kawad para ikandado ang kahon, palagi siyang nagbabantay. Ngunit papalapit na ang katapusan ng laro, natitirang 10 minuto na lang, at sa huli, hindi na niya mapigilan pa. Sa sobrang excitement, tinanong niya si Akiyama kung may paraan pa ba, bigla namang tumayo si Akiyama. Akala ni Now na may paraan si Akiyama, pero ang ginawa lang niya ay pumunta sa aklatan para pakainin ang mga isda. Malapit nang harapin ni Now ang utang na 100.000.000, na parang sugat sa puso, at kumakatok sa pinto ng guro. Nakiusap siya sa guro na ibalik ang pera para sa kanya ngunit hindi ito sinasadyang itinulak siya sa lupa. At pagkatapos ay isinara ng mahigpit ang pinto, tinitingnan ng orasan habang bumababa ang countdown sa 5 segundo bago matapos ang laro. Siya ay walang magawa at patuloy na umiiyak sa labas ng pinto. Sa wakas, dumating na ang alas 5 ng hapon, ang mga tao mula sa organisasyon ay nagdala ng 2 malaking kahon. Upang kunin ang pera, binuksan ng guro ang vault na naglalaman ng pera. 200.000.000 ang cash na naroon, ang batong bigat sa puso ng guro. Sa puntong ito, sa wakas ay naalis na, iniisip na malapit na siyang makatanggap ng 100.000.000 na premyo. Siya ay labis na nasasabik dahil sa napakaraming cash. Isang tao ang nagbibilang ng mahigit 1 oras pero hindi pa rin tapos. Biglang tumunog ang kampana ng pintuan at may 3 karagdagang empleyado na pumasok upang kunin ang pera. Nakita ng guro na dumating ito sa tamang oras, dahil sobrang hirap magbilang mag-isa. Nag-aalangan ng empleyado at nagsabi, ang responsable sa koleksyon. Sabi niya, kami lang 3 ang nag-collect nito. Ngayon lang nakaramdam ng reaksyon ng guro at agad na tumakbo pabalik sa silid. Nasa kamay na ni Akiyama ang 200 milyon na pera, binigay niya ito kay Now. Nanalo sa paligsahan, pero ngayon ay hindi na siya kumbinsido sa resulta ng guro. Sinisi ang taong nangolekta ng cash dahil sa pagka-late pero sinabi ng in-charge sa kanya na dumating sila sa tamang oras. Ano itong nangyari? Mukhang matagal nang natuklasan ni Akiyama ang paraan ng komunikasyon ng mga organizer sa mga manlalaro. Hindi gumagamit ng telepono, hindi gumagamit ng magic, nagpadala lang ng mga card at video. Matapos ang patuloy na pressure sa guro, lalong nahihirapan siyang umalis sa safe. Kinuha ni Akiyama ang tunay na card na ipinadala sa guro noon.
at pinalitan ito ng peking card, kaya akala ng guro ay natanggap niya ang tunay na card. Iniisip na ang oras ng pagtatapos ng laro ay alas 5 ng hapon. Ngunit ang tunay na oras ng pagtatapos ay 6 na oras. Umalis sina Akiyama at Nao na may 100 milyon na gantimpala ngunit sa kalagitnaan ng daan. Biglang naisip ni Nao ang kanyang guro at hindi siya makapagpas siya. Kaya't dinala niya ang 50 milyon niya at iniwan ito sa guro. At nakita ni Akiyama ang mabuting gawa ni Nao kaya't dinala rin niya ang 50 milyon niya para sa guro. Pinayuhan ni Nao siya na hindi na kailangang gawin iyon, ngunit sinabi ni Akiyama na nagkasundo kami na kukuha ako ng kalahati ng gantimpala mo at ngayon hindi ka kukuha ng kahit isang piso. Syempre, hindi ko rin maaring kunin ang gantimpala. Masiglang inimbitahan ni Nao si Akiyama na maging bisita sa kanyang bahay. Ngunit nakatanggap mula sa mga tagapag-ayos ng imbitasyon at videotape. Sinabi ng taong may maskara na binabati ka sa pagdaan mo sa unang round ng laro. Susunod, mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, magpatuloy sa ikalawang round. Pangalawa, pumili na sumuko. Ang kondisyon ay ibalik ang kalahating premyo ng unang round. Iyon ay 50 milyon, kailangan niyang magdesisyon bago magsimula ang ikalawang round. Kung hindi, gagamitin nila ang anumang paraan upang pabalay ka ng buong premyo. Iyon ay 100 milyon. Nakita ni Akiyama na naguguluhan si Naoko. Sinabi niyang huwag mag-alala at iniwanan siya ng isang numero ng telepono. Kung may mangyari, maaari kang makipag-ugnayan sa akin. Ngunit bukas, magsisimula na ang ikalawang round. Plano kong tawagan si Akiyama ngunit hindi siya sumasagot. Sa sandaling siya ay tumayo upang umalis, nakita niya ang pulis na tumulong sa kanya kanina. Sinabi ng pulis sa kanya na ang pag-iwas ay hindi magandang paraan. Mas mabuting harapin ng direkta ang mga organizer, sila ang mga bully na natatakot sa mga malalakas. Dahil sa presensya ng pulis, nakaramdam si Nao ng labis na seguridad. Samantala, si Akiyama ay pumunta sa bahay ni Nao ngunit hindi siya natagpuan. Nang tumawag siya muli, hindi na siya makontak si Nao. Pumunta sa bulwagan ng ikalawang round upang harapin ang namamahala sa laro. Sinabi niya sa kalaban na huwag na siyang kontaken. Ngunit lumingon siya at ngumiti ng kakaiba sa pulis bago umalis. Siya ay pinilit ng mga tauhan na dalhin sa bulwagan ng ikalawang round, kung saan nakatipon na ang 20 iba pang manlalaro na kasali sa laro. Ito ay isang laro na lubos na sumusubok sa kalikasan ng tao. Sa pangalan ng bawat manlalaro ay may nakadikit na diamante, na nagkakahalaga ng 100 million yen. Ang pangalan ng laro ay kaunti. Napakasimple ng patakaran sa laro. Unang pipiliin mula sa 22 manlalaro ang isang tao na magtatanong ng isang tanong. Maaaring sumagot ng yes o no. Pagkatapos, lahat ng manlalaro ay boboto batay sa tanong na iyon. Pumili ng yes o no. Ang limitasyon ng oras ay 6 na oras. Pagkatapos ng 6 na oras, bibilangin ang mga boto. Ang panig na may mas kaunting boto ang mananalo. Kung ang dalawang panig ay may pantay na bilang ng boto, ang round na ito ay magiging walang bisa at magsisimula muli. Ang talunan ay kailangang iwanan ang kanyang diamond nameplate na nagkakahalaga ng 100 milyon at umalis. Magpapatuloy ang laro hanggang sa may natitirang isa o dalawang tao. Dahil hindi maaaring maglaro ang dalawa sa maliit na bilang. Kaya kapag natira na lamang ang dalawang manlalaro, magtatapos na ang laro. Ang bulwagan na ito ay may kabuuang 2.2 bilyong yen, kukunin ng mga organizer ang pangalan ng nagwagi. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 100 million yen, bukod dito ang natitirang halaga ay magiging premyo para sa nagwagi. Sa madaling salita, kung ang nagwagi ay isang tao, ang premyo ay magiging 2.1 bilyon, kung ang nagwagi ay may second tao. Ang premyo ng bawat isa ay magiging 1 bilyon, kung ang nagwagi ay umatras at hindi sumali sa ikatlong round. Kukunin namin ang kalahating premyo nila. Bukod dito, ang mga natalo sa round na ito ay bawat isa ay magkakaroon ng utang na 100 million yen. Hindi titigil ang grupo sa anumang paraan ng pangungutang. Ngayon ay may mga nagsimula ng magtanong at magduda. Sa 22 na manlalaro, may mga insider na pinalusot ng grupo. Kaya sa huli, lahat sila ay matitigil at haharap sa utang na 100 milyon. Marahil iniisip din ng lahat na ganoon, pero ang laro ay para sa iilan. Ang desisyon na ito ay hindi base sa kung sino ang may mas maraming boto, kundi kung sino ang may mas kaunting boto ang mananalo. Kaya't ang larong ito ay hindi pwedeng day-in. Upang mas maintindihan ng mas mabuti ng mga manlalaro, gagawin ng isang pagsasanay. Ang kawani ay pipili ng isang manlalaro mula sa kahon para magtanong. Maaaring sagutin gamit ang is o no. Ang tanong ay ikaw ay babae, hindi ba? Bibigyan ng organisasyon ang bawat isa ng isang barahan na is, at isang barahan na no na may nakasulat na numero ng manlalaro, para sa botohan sa loob ng takdang oras. Kapag lumampas sa oras, agad mawawala ang karapatang makilahok. Ang oras ng pagsasanay ay 10 minuto. Sa kasalukuyan, may 22nd na manlalaro, 9 na babae at 13 lalaki. Ayon sa loika, ang mga babae ay nasa minorya.
Ang mga manlalaro ay unti-unting magbobotohan. Ngunit ang resulta ng pagbibilang ng boto ay nagulat sa mga manlalaro. May 15 na boto para sa oo habang 7 na boto lamang para sa hindi. Ang mga sumagot ng hindi ay nasa minorya. Ito ay nagpapatunay na may mga taong nagsisinungaling. Tama, ang minorya ang nagpasya. Ang mahalaga sa laro ay ang pagboto para sa sagot. Nakakaunti ang pipili. Ang tanong ay pawang anyo lamang. Wala ring kahulugan kung tama ang sagot o hindi. Ang pinakamahalaga ay kung paano mo malilinlang ang iba. Upang sila ay maging bahagi ng nakararami. Ang minorya ang nagpasya sa paraan ng pakikitungo sa iba. Kaya mula sa oras ng paglabas ng tanong hanggang sa pagboto, ang mga tagapag-ayos ay naglaan ng 6 na oras at kung sapat ang talino sa pagharap, maaari. Ang resulta ng unang pagboto ay 21 boto sa laban. Isang boto sa isang round ay ang magpapasya sa panalo at ang mga tagapag-ayos ay nagbigay din ng mungkahi. Upang manalo sa larong ito, hindi ito dapat nakasalalay sa swerte, kundi sa oras, kung paano gamitin ang oras. Na tila walang kabuluhan, ito ang susi ng laro. Ang iilang tao ang magpapasya. Ang opisyal na laro ay magsisimula bukas. Mamaya gabi, lahat kayo mananatili sa auditorium o babalik sa kwarto. Kahit anong gawin ko, di ko maisip kung paano manalo. Sa mahahalagang sandali, palagi niyang naiisip si Akiyama, ang henyo sa panlilinlang. Lumabas siya ng kwarto, hinanap si Akiyama, at nakita niya si Akiyama sa isang sulok, tinanong kung paano mananalo. Tinawag ni Akiyama siya papunta sa tabi at sinabi na siya ay nagmamasid sa mga tao. Para manalo, kailangang alam mo ang sarili mo at ang iba, kung bakit nandito ang mga ibang manlalaro. Iniisip kung ano ang kanilang pinagdadaanan, mas maraming impormasyon, mas maganda. Kaya tinulungan niya si Now na pumunta roon para alamin ang sitwasyon. Matapos mag-usisa, napagtanto niya na talagang kulang na ang pera ng lahat. At sa isang pagkakataon, sa di inaasahang paraan, nazali sila sa isang panloloko na laro. Sa unang round, lahat sila ay nakatanggap ng maraming premyo. Ngunit dahil nagastos na nila ang lahat ng panalo, hindi na sila pwedeng sumuko. Kaya't kailangang sumali sa ikalawang round, at dito agad na naisip ni Akiyama ang isang paraan para manalo. Kahit na hindi niya makuha ang 1 bilyon o kahit na hindi man lang makuha ang 100 milyon. Pero makakakuha siya ng higit sa 40 milyon, at ang pinakamahalaga ay tiyak na makakatakas siya sa larong panloloko na ito. Ang plano ay kailangan ng 8 tao upang bumuo ng isang koponan. 8 tao na ito ay boboto ayon sa napagkasunduan na kalahati. Kalahati ay nangangahulugang ang isa't no ay magkakaroon ng tig-4 na boto. Kasama ang 14 na natitirang manlalaro na hindi kasamahan. Kung ang pagkakaiba ng boto ay hindi bababa sa 6 na boto. Ang laban ng 8 na boto ay magiging 10 na boto laban sa 12 na boto. Ang 10 tao na pumili ng is ay ang minorya na mananatili. Kabilang dito ang 4 na miyembro ng kanilang koponan pagkatapos. Ang 4 na tao na ito sa susunod na round ay boboto pa rin ayon sa kasunduan. Ibig sabihin ang bawat panig ng ating koponan ay may second tao. At may 6 na tao mula sa labas ng koponan na magpapasya sa panalo at talo na may pinakamaliit na agwat ng boto na 4 na boto. Sa 6 na boto, ang 4 na tao mula sa minorya ay mananatili para sa susunod na round. At sa susunod na round ay sunod-sunod na boboto para kay Is. At kay No kapag natira na ang 4 na tao sa huli maliban na lang kung may lumabas na boto para sa 3 boto. Kung hindi maipapasya ang panalo at talo basta't siguraduhin na may tao sa koponan na bumoto. Para kay S at mayroon ding bumoto para kay No kahit anong panig ang iboto. Tiyak na may kasamahan na mananatili hanggang sa huli. Nag-aalala na nagtatanong, ang 7 taong natalo sa koponan ay kailangang magbayad ng utang, na umaabot sa 100 milyon. Pinaliwanag ni Akiyama na ang natirang tao sa dulo ay makakatanggap ng 2.1 bilyon, na ang mga umatras at hindi sumali sa ikatlong round ay kailangang ibalik ang kalahating premyo, na ibig sabihin ay 1 bilyon at 50 milyon. Ang 7 natitirang miyembro ng koponan ay mga natalo, na may kabuuang utang na 700 milyon, kailangan nilang bayaran ang utang na 700 milyon. Pagkatapos ay may natirang 350 milyon at 8, kung hahatiin ay makakatanggap ang bawat isa ng 43, 75 milyon. Na ganyan, hindi na kailangang magbayad ng utang at makakaalis na sa laro. Panlilin lang, dapat sabihin na ito ay talagang isang siguradong paraan upang manalo. Ngayon ay patuloy na nagsasalita si Akiyama tungkol sa teorya ng tiyak na panalo. Ngunit hindi rin ito walang panganib at ang dahilan kung bakit siya nakilahok sa larong ito ay dahil nang dumating siya sa bulwagan ay nais niyang pigilan si Now na makilahok. Nakilala niya ang isang babae na ang pangalan ay Michiko sa pintuan. Si Michiko ay talagang nagbabalak na umatras at ibalik ang buong pera mula sa unang round. Ngunit pagkatapos niyang ibigay ang pera sa tao ng mga organizer, nalaman niyang ang taong iyon ay talagang isang kalahok. Sa huli, dahil sa panlilin lang, nawalan si Michiko ng 100 milyon at hindi siya makakapagpahinga.
Kaya't pinalitan ni Akiyama si Michiko sa loob ng laro at ang manlalaro ay nanloko ng 100 milyon mula kay Michiko. Malamang na isa siya sa kanila, ipagpalagay na ang taong iyon ay ang misteryosong X. Ang taong ito ay iba sa ibang mga manlalaro dahil mayroon siyang 100 milyon na pera. Kaya't wala siyang dapat ipag-alala na matalo at maaaring hindi siya mag-atubiling gumamit ng mga taktika upang umatake. Upang makakuha ng mas maraming pera sa kanilang plano ng labanan. Ang natitirang tao sa dulo ay kailangang hatiin ang kanilang premyo. Ibig sabihin, hindi dapat magtaksil, kaya't hindi maaaring payagan ng misteryosong X na makapasok sa grupo batay sa mga pahiwatig na ibinigay ni Michiko. Ang misteryosong X ay nagtakip ng mukha ngunit mula sa boses at pakiramdam ay nahulaan. Marahil ay isang babae pagkatapos pag-isipan ang lahat ng mga babaeng manlalaro. Nararamdaman niyang pinakakakaiba ang babae na may salamin sa mata na numero 15. Kung hindi matukoy kung sino, mas mabuting pumili na lang ng mga lalaki para sumali sa koponan. Si Nao ay agad na tumakbo sa lobby at dinala ang 6 na lalaking manlalaro. Matapos ang ilang talakayan, lahat ay sumang-ayon sa plano ni Akiyama. Para sa pagkakataong ang natitirang tao sa huli ay may 2.1 bilyon. At tumakas, ang mga kalahok sa planong ito ay kailangang pumirma ng isang kontrata. Kinabukasan ng unang round ng ilang opisyal na desisyon ay magsisimula. Ang mga tauhan ay humugot ng isang tao at nagtanong kung mas gusto ang dagat kaysa bundok. Kailangang sumagot ng oo o hindi ang manlalaro sa loob ng 6 na oras. Ang mga miyembro ng team ay naunang nagtakda ng kanilang boto sa panahong ito upang kumpirmahin kung ang babaeng may salamin ay ang misteryosong X. Ngayon ay aktibong nagtatanong kung gaano na siya kalaki ang napanalunan. Sa unang round sinabi ng babaeng may salamin sa kanya na gusto lang niyang magkaroon ng mas maraming pera at ang batang lalaki na may kabute ay nagpakita rin ng interes na maghanap ng impormasyon. Kapag malapit na ang oras ng pagtatapos, unti-unting bumoto ang mga manlalaro. Ang resulta ng unang pagboto ay may 10th boto. May 12th boto ang is. Ang is ay ang minoryang panig. Ang panalo ng mayoryang panig ay ibabalik ang pangalan at aalis at dadalhin ang napakalaking utang na 100 milyon. Ang nakakagulat ay ang batang babae na may salamin ay minoryang panig na nanatiling magpatuloy sa susunod na laro. Ngayon, mas naniniwala na sila na ang batang babae na may salamin ay ang misteryosong tao. Ngunit si Akiyama ay nakaramdam na hindi na ito mahalaga. Nararamdaman niyang kakaiba ang buong bulwagan. Ang nakaraang round ay nagpa siya sa panalo sa 10 boto laban sa 12 boto. Kung ang susunod na round ay magpapas siya sa 4 na boto laban sa 6 na boto. Kung gayon, malamang na ang sitwasyon ay umuunlad sa pinakamasamang paraan. Ang 10 manlalaro mula sa minorya ay mananatili para sa round 2. Ang tanong ay ikaw ba ang mataba? Kailangan ng susunod na manlalaro na bumoto sa loob ng 6 na oras. Ayon sa plano ng operasyon, dapat bumoto sa round na ito. Ngunit si Akiyama, matapos alalahanin ang resulta ng nakaraang boto, biglang nagbago ng isip at sinabi na sa pagkakataong ito ay boboto siya ng hindi, samantalang ikaw ay boboto ng oo. Sa puntong ito, ang lahat sa bulwagan ay kumikilos ng napakakakaiba, isang nakakatakot na laro ng panlilinlang ngunit ang bawat manlalaro ay tila napakakalmado. Nakarinig ang batang may ulo ng kabute na biglang nagpalit ng boto kay Akiyama na tila talagang nagmamasid habang papalapit na ang oras ng pagtatapos. Nagsimula na ring bumoto ang lahat at sa wakas, ang resulta ng boto sa pagkakataong ito ay 4 na boto. May 6 na boto ang oo, kaya ang mga manlalaro na bumoto ng oo ay nakalusot sa round. Ngayon ay 4 na tao na lang ang natitira. Bukod kay Akiyama, may mga kasama siyang nakikipaglaban. Ang numero 3 ay si Ulam, ang numero 11 ay ang lalaking may maikling buhok, at ang numero 15 ay ang babaeng may salamin. Hindi ba siya talaga ang misteryosong tao? Kinabukasan, puno ng pag-aalala, pumunta siya sa bulwagan at tumawag kay Akiyama. Nakatagpo siya ng 2 manlalaro na natalo, hindi sila kasama sa kanilang koponan. Sa kanilang mga mukha, hindi niya nakita ang pag-aalala sa pagdadala ng utang na 100 milyon. Sa puntong ito, tila nahulaan na ni Akiyama ang ilang bagay. At ang 3 tao ay dinala ng mga tauhan sa isang silid. At sabihin sa kanila na huwag hadlangan ng laro, na mangha nang madiskubre na may salamin sa silid, na malinaw na nakikita ang kalagayan sa auditorium. Nagsimula ang 3 paligsahan, tinanggal ng empleyado ang number 3 mushroom hat sa ulo. Ang tanong ay, sa 4 na tao na naruroon, sino ang mananalo, siya ba iyon? Kung sa tingin mong mananalo ka, magboto ka ng yes. Kung sa tingin mong matatalo ka, magboto ka ng no. Ang mushroom hat ay nagsabi kay Akiyama, sa pagkakataong ito, magboto ako ng yes. Pwede ka bang magboto ng no, Akiyama? Tumango si Akiyama bilang pagsang-ayon. Ayon sa naunang plano ng operasyon ni Akiyama, tiyak na mananalo ang kanilang koponan. Hintayin muna na makaboto na ang lahat, saka magsisimula ang mga empleyado magbasa ng mga boto. Boto sino? 11 ay no, sino?
15 ay no rin. Ang takbo ng pangyayari ay pabor sa kanilang plano. Si Now ay sumugod ng diretso sa silid pulong, sinubukan ng mga empleyado na pigilan siya. Ngunit pumayag ang organizador na panoorin nila ito. Ang masiglang ekspresyon ni Now ay nagpasurpresa sa dalawang tao. Agad na ipinaliwanag ni NM na dahil nakipag-team si Now sa akin. Plano ng tactical na hindi lumalabag sa mga patakaran. Na mabilis na tumayo si Now at tumango, naghihintay na salubungin ang tagumpay ng koponan. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Daonam, nagsasabi, "Mali kayo, hindi kami ang nanalo. Ang nanalo ay ako." Lumalabas na ang pangalan ni Daonam ay hindi Kajiwara. Ang tunay na pangalan niya ay Fukunaga. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang papel na nagkakahalaga ng 100 milyon. At ang misteryosong ex ay siya si Daonam. Sa totoo lang, magaling si Daonam sa paggaya ng boses babae, dahil sa kontratang nilagdaan niya, hindi ito ang tunay niyang pangalan. Ang kontratang iyon ay walang bisa sa Daonam. Kaya hindi niya kailangang hatiin ang 2.1 bilyon kay Now. At mula pa sa simula, planado na ng mga tao na kunin ang buong 2.1 bilyong gantimpala. Kaya't maaga pa lang ay nakabuo na siya ng isang matalinong plano. Nagpatayo siya ng 3 koponan na bawat isa ay 8 tao. Sa teoryang hindi pwedeng gawin ito ng 22 tao. Pero ang mga tao ay sabay-sabay na sumali sa 3 koponan, kaya nilang gawin ng 3 koponan na 8 tao bawat isa. Pagkatapos, ang mga miyembro ng 3 koponan ay nagpatupad ng parehong paraan ng pakikidigma na paghatiin sa 2 grupo. Pagpapasya sa pagboto ay is at no, pero sa totoo lang, ang tuktok ng kabute ay nag-iisa lang. Sa madaling salita, ang paboritong boto niya ay siguradong nasa panig na may mas kaunting tao. Ganoon lang hanggang sa huling round, siguradong mananalo siya sa larong ito mag-isa. Nalaman ko na pagkatapos sumali sa grupo ni Akiyama noong gabing iyon. Bumante siya sa kwarto ng iba at nagtatag ng pangalawang grupo. At habang nagaganap ang laro kahapon, sinunggaban niya ang pagkakataon. Aktibong nakipag-usap sa lahat upang makabuo ng ikatlong grupo. Sa oras na ito, hindi na matiis ng batang ulo ang kayabangan ni Toktok ng kabute. Isang suntok ang tumama sa kanya at madali siyang nakaiwas. Nang inatake siya ulit, gumawa siya ng isang paikat na sipa at dahan-daang nagbigay ng sipa. Agad niyang nawasak ang lalaking may balding ulo at agad na pinagsabihan siya ng staff na itigil ang karahasan. Pagkatapos, nagpatuloy ang staff sa pagbabasa ng ikatlong balota, ang balding ulo ay bumoto ng is. Ang huling balota ay mula kay numero 22, si Akiyama. Sa puntong ito, lahat ay naging tensyonado. Maaaring talagang manalo ang balding ulo ng mag-isa at si Akiyama ay bumoto rin ng is. Sa wakas, ang resulta ng pagboto ay pantay ang bilang ng is at no. Kaya't ang round na ito ay idineklara na walang bisa. Sa ngayon, ang ulo ng kabute ay galit na nagtatanong kay Akiyama, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba sinabi na magboto siya para kay no? Bakit siya bumoto kay is? Ngayon, ngumingiti si Akiyama at nagsabi, akala mo ba na perpekto ang plano mo? Sa totoo lang, puno ito ng kahinaan. Lumalabas na matagal nang alam ni Akiyama na pinapangunahan ni ulo ng kabute ang laro. Sa katunayan, mula pa sa simula, alam na ni Akiyama na may butas ang kanyang plano sa pakikidigma. Matatalino siya, kaya palagi niyang binabantayan kung may ibang grupo na nabuo maliban sa kanila. Sa huli, paano nila nadiskubre ito? Unang-una, ang mga manlalaro kahapon ay sobrang tensyonado. Nang magsimula ang laro, bigla silang nagkaroon ng hitsura na parang nabawasan ng bigat. Parang sigurado na silang nasa ligtas na lugar. Dapat nilang malaman na kung matalo, kailangan nilang bayaran ang utang na 100 milyon. Ngunit bawat isa ay may isang reklamo at maayos na umalis sa kompetisyon. Kaya mula sa puntong ito, tiyak na alam ni Akiyama na bukod sa kanila, may iba pang mga koponan na umiiral. At ang pagkatao ng misteryosong tao ex ng kabute, napansin din ni Akiyama mula sa simula na siya ay matalino at tuso. Naisip niyang magtago ng kanyang tunay na mukha, upang mandayan ng pera kay Michiko para isipin ng iba na ang salarin ay babae. Pagkatapos ay babalik sa kasuotan ng lalaki upang makilahok sa laro, at nang bumuo ng grupo at pag-usapan ang pagdududa na ang numero 15 ay ang misteryosong ex. Bigla na lamang sinabi ni NM na ang misteryosong ex ay may hawak na 100 milyon na pera, na sinabi lamang ni Akiyama na ang misteryosong ex ay may 100 milyon. Pero hindi sinabi na iyon ay pera, kaya paano alam ni NM na ang 100 milyong ay pera at hindi cash? Ang kanyang kakayahan sa pagmamasid at pagsusuri ay henyo. Akiyama ay nagdudulot ng sobrang sakit ng ulo hanggang sa halos sumabog ang mukha niya. Muling nagsimula ang laro sa susunod na yugto. Nagpatuloy ang laro, muli nilang kinuha si Akiyama para sa tanong. Ang tanong ay ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Ito ba ay pera? Pagkatapos lumabas ang tanong, agad siyang nagpasya. Diretsong nagboto siya ng hayagan. Ang ganitong paraan ng laro ay nagpasurpresa sa lahat. Hindi lang iyon, may kumpiyansa pa si Akiyama na siya ang mananalo.
Ano ang magiging boto ng tatlo pang natitirang tao? Ang lalaking may gupit na nagmamasid sa ibang manlalaro. Ang babaeng may salamin ay nananatiling malamig at nag-iisa sa kanyang pag-iisip. Samantalang si Akiyama ay abala sa paggawa ng kape habang ang lalaking may gupit ay tila mababaliw. Bigla niyang naisip ang paraan kaya't nagpa siya siyang lapitan. Si Miumo at sinabi na kung sila'y magsasama, hindi sila matatalo. Hindi ba't bumoto na si Akiyama ng no, kaya't hindi sila maaaring lahat tatlong bumoto ng yes. Ngunit kung ang dalawa sa kanila ay magsasama, isang tao ang boboto ng yes. At ang isang tao ay boboto ng no, kahit na ang bilang 15 ay bumoto ng yes, pantay lang ito at hindi matatalo. At kung ang bilang 15 ay bumoto ng hindi, mananalo ang kanilang koponan. Gamit ang paraang ito, hindi lamang sila magkakaroon ng pagkakataong manalo. Ngunit ang pinakamahalaga ay tiyak na hindi sila matatalo. Pinili ng lalaking may gupit na maikli ang ulo ng kabute dahil hindi siya nakatali sa anumang kontrata. Hindi niya kailangang magbahagi ng pera sa sinuman. Sa oras na ito, lumapit ang babaeng may salamin at sinabi niyang may paraan para manalo ng 100%. Napakadali, kailangan lamang na magbuo ng koponan ang tatlong tao. Ngunit hindi sapat ang premyo para sa paghahati. Sinabi muli ng babaeng may salamin na patuloy siyang sasali sa ikatlong round. Magkakaroon ng premyong 2.1 bilyon, ngunit kapalit nito, kukunin ng babaeng may salamin ang malaking bahagi. Siyempre pumayag ang ulo ng kabute pagkatapos ng ilang paghahati, nakakuha lamang ng 25 milyon. Ang perang ito ay hindi sapat para makabili ng isang baw. Siya rin ay walang nakuha. Ang tatlong tao ay nahulog sa isang deadlock. 3 minuto na lang ang natitira. Nagmungkahi ang ulo ng kabute na ituring na lang na tabla ang round na ito. Sa susunod na round ay pag-uusapan ulit ang tungkol sa premyo. Pumayag din ang babae na may salamin na ituring na tabla ang round na ito. Sabi niya, boboto ang ulo ng kabute at ang lalaking may gupit na maikli ng oo. Samantalang siya ay boboto ng hindi para makuha ang resulta na tabla. Sa puntong ito, muling ngumiti si Akiyama at sinabi na hindi nila alam na sila ay ganap na nahulog sa bitag. Sa wakas, dumating na ang oras ng ikatlong pagboto, ang boto ay hindi. Susunod ay ang boto ni Akiyama, walang sorpresa, ito ay hindi. Ang lalaking may gupit na maikli at ang may buhok na parang kabute ay agad na nakahinga ng maluwag. Bago pa sila makabawi, inihayag ng kawani na ang bilang 15 ay hindi rin bumoto. Ang resulta ng pagboto ay 3 boto na hindi at 1 boto na hindi. Si Akiyama ang nanalo, hindi ba't sinabi na ito ay tabla? Bakit tila si Akiyama at ang babae na may salamin ay nasa isang panig? Sinabi ng babae na may salamin na nais niyang magpatuloy sa ikatlong round, niloloko lang nila sila. Naisip na ni Akiyama na sa ugali ng ulo ng kabute, kung mababa ang premyo, tiyak na hindi siya gagawa, kaya sa round na ito, tiyak na pipiliin ang apoy. Matapos ang kompetisyon kagabi, nilapitan ni Akiyama ang babae na may salamin. At sinabi sa kanya na magbigay ng impormasyon tungkol sa ibang mga koponan kapalit ng pagbibigay niya ng pangalan sa babae na may salamin. Dahil ang premyo ay dapat ipagpalit gamit ang pangalan, sa madaling salita, kahit na manalo si Akiyama, kung walang pangalan, hindi siya makakakuha ng premyo. Ito ay nagbunga ng tiwala mula sa babae na naka-sunglass, at ibinenta niya ang impormasyon tungkol sa pagbuo ng koponan sa iyo. Biglang inanunsyo ng organisasyon na kailangang ibalik ni Head Mushroom ang 100 milyon na nanloko kay Michiko. Akiyama, tunay ngang swerte, dahil bukod sa laro, ang nanakaw na pera ay hindi valid. Ito ay labag sa prinsipyo ng laro ng panlilinlang. Si Akiyama, bilang kinatawan ni Michiko, ay sumali sa round na ito, kaya kailangang ibalik ang pera kay Akiyama. Agad na nanghina si Head Mushroom, ang premyong 2.1 bilyong ay nakalagay sa harap ni Akiyama. Sa huli, nakuha ni Akiyama ang buong premyo. Pumili na ipagpatuloy ang paglahok sa ikatlong round ng laro ng panlilinlang. Na ang layunin mo ay linawin kung sino ang nag-organisa ng laro, ng panlilinlang matapos manalo sa ikalawang round. Nanaloko ng pulis na sumali sa round ng muling pagkabuhay. Ang laro ay may kabuoang 9 na kalahok. Napakasimple ng mga patakaran, bawat manlalaro ay maaaring magsulat ng 5 pangalan. Sa balota, maaaring ulitin ang mga pangalan ngunit hindi maaaring isulat ang sariling pangalan o hindi magsulat. 1 beses na pagboto bawat oras, may kabuoang 10 beses. Ang manlalaro na may pinakamababang boto ay matatanggal. Ang may pinakamataas na boto ay makakatanggap ng 100 milyon na premyo. At may karapatang umatras sa ikatlong round dahil sila ay mga natalo sa ikalawang round. Na may utang na 100 milyon kahit na manalo sila ay may utang pa ring 50 milyon. Ang mga tagapag-ayos ay naghanda rin ng ibang paraan para kumita. Na bawat isa ay may isang tiket na nagkakahalaga ng 100 milyon. Na maaaring gamitin para sa kalakalan sa isa't isa. Ang laro ay opisyal nang nagsimula, nag-aalala silang tumakbo sa lobby.
Napansin ng ibang mga manlalaro na masaya at nagkukwentuhan. Nalaman nilang nagdesisyon na silang alisin si Ulo ng Kabute. Dahil sa ikalawang round ng laro, siya ay nagtaksil sa lahat. Nang mga oras na iyon, si Ulo ng Kabute ay naglalakad na may hawak na ice cream cone. Kahit na alam niyang aalisin siya ng lahat, hindi siya nag-alala. Matapos ang ilang pag-uudyok, isa-isa nilang sinabi ang dahilan kung bakit nila gustong manalo. Nang tanungin kung bakit sumali si Now sa revival round, doon lang naisip ng lahat na si Now ay nasa parehong koponan kay Akiyama sa ikalawang round. Nanalo ang kanilang koponan sa laro, hindi lamang siya nakakuha ng 100 milyon na premyo, kundi mayroon din siyang 40 milyon na komisyon, kaya siya ang tanging tao sa kanila na walang utang. Agad siyang tiningnan ng lahat ng may malamig na tingin, na nagpasabot sa kanya na ito ay isang balak ng Ulo ng Kabute. Lahat ay para gawing siya ang maaalis. Sa sandaling siya ay na-isolate at walang makakatulong. Lumapit sa kanya ang Ulo ng Kabute at sinabi na ang layunin niya ay hindi para siya ay maalis. Kabaligtaran, ito ay upang matiyak ang kanyang tagumpay at ngayon. Tinatanong niya kung gusto ba nilang makipagtulungan sa kanya. May paraan siya para siguradong manalo sa larong ito, kailangan pumili ng mga tao na mananatili. At hindi maaaring bumoto para sa sarili, sa madaling salita, obligado silang bumoto para sa iba. Kaya't kailangan lang na magboto silang dalawa para sa isa't isa. Bawat balota ay maaaring lagyan ng 5 pangalan, kaya't ilalagay nila ang pangalan ng isa't isa. At ilalagay ito sa kahon ng balota, kabuang 10 beses silang boboto, kaya't makakakuha sila ng 50 boto. Hindi makakalampas ang ibang tao sa kanila, ang larong ito ay nagtakda na ng panalo at talo. Mula pa sa unang pagboto, sa huli, sa harap ng pakiusap ng Ulo ng Kabute. Ngayon ay sumang-ayon sa kanyang plano, mabilis na nagsimula ang lahat na bumoto sa unang pagkakataon. Ayon sa napagkasunduan, isulat ang pangalan ng Ulo ng Kabute ng 5 beses sa balota. Matapos ang pagboto, nagsimula ang komite na ipahayag ang mga resulta. Unang pwesto, Ulo ng Kabute, 10 boto, may iba pa bang bumoto? Para sa Ulo ng Kabute, susunod, pangalawang pwesto, 5 boto. Sunod-sunod na ang mga tao ay nakakuha ng 5 boto, sa wakas ay sinaw na walang boto. Tinatanong niya ang Ulo ng Kabute, ano ba talaga ang nangyari? Malinaw na naset-up siya ng Ulo ng Kabute. Ito ay isang laro ng panlilinlang at sinaw ay ganap na naloko. Umupo siyang mag-isa sa lupa at umiiyak pero agad niyang binawi ang loob. At muling nagsikap makipag-ayos sa mga ibang manlalaro, ngunit hindi pa rin pinapansin siya ng lahat. Ulit-ulit na ang botohan, ang bilang ng boto ni Now ay nananatiling hindi. Hindi niya alam ang gagawin, isang bateng tubig ang dinala, siya ang unang tinamaan. Nakaramdam siya ng sobrang pagkakasala kay Now at ikinwento ang plano ni NM. Lumalabas na pagkatapos makipag-ugnayan si NM kay Now para makipagtulungan. Sinabi niya sa lahat ng ibang manlalaro, tungkol sa estratehiyang ito at sinasabi sa lahat na hindi lamang walang utang, kundi mayroon pang higit sa 100 milyon na cash, sinasabi niyang tutulungan ang lahat. Basta't bawat isa ay magbigay sa kanya ng 5 milyon, siya ay magtataksil kay Now. At pagkatapos ay hahatiin ang mga kupon na dapat sana ay para kay Now sa kanila. Dahil wala namang may 5 milyon sa kamay sa oras na ito, ang aklat na iyon ay gagamitin. Sa ika-4 na pagboto walang kupon, sa ika-5 pagboto walang kupon. Ang laro ay nasa kalagitnaan na, ngayon ay nagsisimula ng mawalan ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, ang Ulo ng Kabute ay lumapit sa kanya at nag-alok ng isang laro ng pastahan. Ito ay isang laro ng poker na may isang baraha na may likod na magkapareho. Ang natitirang baraha ay Joker. Sino mang makakuha ng Joker ay panalo. Kung makakuha ng baraha na may likod, panalo si DUNM. Ang mananalo ng 10 beses ng sunod-sunod ay siyang panalo sa kabuuan. Kung manalo si DUNM, ipapasa niya ang lahat ng 30 na piraso ng chips sa kanya. Kung matalo siya, ibibigay niya kay DUNM ang 30 milyon. Nagsimula ang laro at si Now ay agad na napasailalim sa kahinaan. Sa huli, nanalo si DUNM. Hindi lang siya kailangang harapin ang pagtanggal sa laro. Ngayon, natalo pa siya ng 30.000.000. Talagang swerte na lang siya sa kapalaran. Now ay ganap na bumagsak. Sana nandito si Akiyama. Nabanggit ang pangalan ni Akiyama. Alam niyang makikilahok sa muling pagbuhay. Agad na pumunta sa bulwagan, ikinwento ang kanyang sitwasyon ng detalyado kay Akiyama. Now akala niya ay malas lang siya kaya natalo ng 30 milyon. Ngunit tumawa si Akiyama. Ang tinatawag na 50% na tsansa ay isang panlilinlang. Na dinisenyo ng Ulo ng Kabute, ito ay isang laro na tiyak na panalo sa kabaligtaran. Dahil ang baraha ng Ulo ng Kabute ay may 2 likod, kaya kapag nakuha mo ang barahang iyon, tiyak na matatalo ka. Ang tsansa ng panalo ng Ulo ng Kabute ay doble. Ngayon lang siya nagising at nalaman na siya ay naloko. Ngunit ang mas mahalaga kaysa sa pagka-board ay ang kontra-atake.
Naghahanap si Now ng pagkakataon na maglaro ng isa pang laban. Nag-alok si Now ng magandang kondisyon na gumamit ng 50 milyon para tumaya ng 10 na tiket niya. Sige, walang dahilan si Ulo ng Kabute para tumanggi. Nagsimula sila sa ikalawang laban ngunit hindi niya inaasahan na siya ang iiyak mamaya. Sa mga sumunod na round, lahat ng barahan ni Now ay Joker. Mabilis na umabot sa 9 nang ang huling barahan na nalantad ay Joker din. Sa wakas nanalo si Now sa laro na ito. Napagtanto ni Akiyama na tinuruan niya si Now sa isang paraan na parang gulo sa gulo. Ito ay ang pagmarka sa baraha, isang palatandaan na mahirap mapansin sa panlabas. Pero kung hahawakan mo, mararamdaman mo ito. Kahit dalawa ang baraha sa bulsa, madali mong malalaman kung alin ang nais mong piliin. Kaya't maaari kang pumili ng baraha na gusto mo nang walang problema. Pero kung mananalo ka ng 10 sunod-sunod, tiyak na mapapansin ni Now ang problema. Kaya kailangan magpanggap na normal hanggang sa kalagitnaan. Para manalo si Now muna, bago niya baguhin ang laro, ang Ulo ng Kabute ay hindi mapakali, sigurado siyang may ginagawang masama, kung manalo man siya, dahil sa panlilinlang. Di kaya kapag nanalo siya, hindi siya gagamit ng panlilinlang. Agad siyang nanahimik, pagkatapos ng ika-6 na botohan. Si Now ay walang boto pa rin, ngunit ayon sa kontrata, 35 boto mula kay Ulo ng Kabute ay ipinasa sa kanya ng 10 boto. Ang kalagayan ay biglang nasira, si Ulo ng Kabute ay pinaghihinalaan din ng lahat. Hanggang sa ika-8 botohan, si Now ay mayroon pa ring 10 boto. Sa panlabas, mukhang siya ay walang magagawa, ngunit sa totoo lang, tahimik siyang kumikilos. Hinahanap niya ng paisa-isa ang bawat tao, gamit ang panlilinlang na may dagdag na boto para sa natalo. May pinakamataas na bilang ng boto para makasali sa ikatlong round. At ginamit ang 70.000.000 para bumili ng 10 boto mula sa bawat tao. Ganito ang mga transaksyon na naitatag hanggang sa ika-9 na pagboto. Ang resulta ay gaya ng inaasahan, si Now ay nananatiling huli na may 10th boto. Ngunit ayon sa kontrata, ang bilang ng boto ay nagsimulang ilipat. Si Now ay agad na nagkaroon ng 80 boto at umangat sa unang pwesto. Dahil dito, may mga tao na tumugon na si Now ay nangako sa 7 tao na magbibigay ng 70.000.000. Ibig sabihin, kabuang 490.000.000. Wala talagang masyadong pera si Miss para bayaran. Ang paglabag sa kontrata ay paparusahan ng 100 milyon ngunit malinaw na nakasaad na ito sa kontrata. Kailangan lamang magbayad bago ang ika-10 pagboto. Paano sila makakakuha ng pera para magbayad sa loob ng 1 oras? Sa ngayon, may 3 tao na pantay-pantay sa huli kaya't ang gustong manalo ay tiyak na bibilhin ang mga boto. Tama nga, nagpunta sila kay Akiyama upang bumili ng boto mula pa noong simula na ibinenta ito sa halagang 7 milyon bawat boto. Ngayon, ang isang boto ay ibinenta sa halagang 50 milyon. Dapat sabihin na ang isip sa negosyo ni Akiyama ay talagang kahanga-hanga. Sa wakas, ayon sa plano ni Akiyama, ang 900 million nanograms lahat ng manlalaro ay nasa kanyang mga kamay. Kaya sa wakas, sino ang aalisin mo sa ika-10 pagboto? Lahat ng manlalaro ay tila sobrang tense. Sa wakas, inihayag ang resulta, si Now ang nanalo sa unang pwesto na may 51 boto. At ang nasa huli ay ang lalaking may baldeng buhok. Bakit siya ang lalaking may baldeng buhok? May ginawa ba siyang masama kay Now? Kabutihan ng kabaligtaran, dahil sa buong laro, siya ang tanging nagpakita ng malasakit kay Now. Ang dahilan kung bakit siya ang inalis ay dahil nakaisip siya ng paraan para hindi matalo ang lahat. Ang pagbabalik buhay ay isang laro para sa isang tao mula sa 9 na tao. Ang 100 million nanograms taong natanggal ay ibabahagi sa mga nanalo. At ang nangunguna ay makakatanggap ng espesyal na gantimpala na 100 milyon. Ibig sabihin ang natitirang 8 tao ay makakatanggap ng kabuuang 200 milyon. Na ang 200 milyong ay maaaring makapagligtas ng isang tao kaya pinili niyang iligtas ang lalaking may baldeng ulo. Sa ganitong paraan, ang lalaking may baldeng ulo ay makakaalis sa mapanlinlang na laro. At ang natitirang 800 milyong ay ibabalik niya sa lahat. Sa ganitong paraan, makakapagbayad ang lahat ng tseke na 100 milyon na natanggap mula sa mga organizer. Sa pagkakataong ito, wala nang sino man ang maaaring umatras. Sasali ka sa ikatlong round ng laro ng bakasyon kasama ang lahat. Malapit nang magsimula ang susunod na round, isang grupo ng mga tao ang dinala ng mga organizer sa ibang bulwagan. Ngayong pagkakataon, may bagong manlalaro na si Kasuragi. Ang susunod na laro ay tinatawag na laro ng smuggling. Mayroong 10 manlalaro na random na hinati sa 2 grupo, ang Fire Nation at Water Nation. Bawat grupo ay may 5 tao, ang paunang yaman ng bawat isa ay nahahati. Sa deposito sa kalaban na bansa na 400 milyon at deposito sa neutral na account na 100 milyon. Napakasimple ng mga patakaran ng laro. Una, ang deposito ng lahat sa Fire Nation ay nasa Water Nation. At ang mga deposito ng lahat ng tao sa bansang tubig ay nasa bansang apoy.
Kailangan ng isang manlalaro na smuggler ang kanyang deposito sa neutral na account. Pangalawa, ang dalawang panig ay sunod-sunod na gaganap bilang smuggler at tagasuri. Pangatlo, ang smuggler ay maaaring pumili ng 0100.000.000 na deposito bilang halaga ng smuggling. Pang-apat, ang tagasuri ay maaaring magtanong ng kahit anong tanong upang hulaan ang kalaban. Kung may smuggling o wala, ngunit hindi maaaring hawakan ang malita. Ang pagsusuri ay nahahati sa maraming kaso. Ang unang kaso, ang tagasuri ay nagpapahayag na pinapasa ang smuggler. Naging matagumpay ang smuggling at ang buong halaga ng smuggling ay nailipat mula sa kaaway patungo sa neutral na account. Sa ikalawang kaso, nagdeklara ang tagasuri ng pagdududa at binanggit ang halagang pinagdududahan. Kung ang halaga ng smuggling ay wala, ang pagsusuri ay nabigo. Kailangan ng tagasuri na kunin mula sa kanyang neutral na account ang kalahating halaga ng pinagdududahan upang bayaran ang smuggler ng kabayaran at halaga ng smuggling, na sabay na ilalagay sa neutral na account ng smuggler. Sa ikatlong kaso, nagdeklara ang tagasuri ng pagdududa at binanggit ang halagang pinagdududahan. Kung ang halaga ng smuggling ay iba at ang halagang pinaghihinalaan ay mas malaki o katumbas ng halaga ng smuggling. Kung gayon ang smuggling ay mabibigo at ang halaga ng smuggling ay mapupunta sa neutral na account ng tagasuri. Kung ang halagang pinaghihinalaan ay mas mababa sa halaga ng smuggling. Kung gayon ang smuggling ay magiging matagumpay at kailangan ng tagasuri na kumuha mula sa kanyang neutral na account ng kalahating halaga ng pinaghihinalaan bilang kabayaran para sa smuggler ng kabayaran at halaga ng smuggling. Parehong mapupunta sa neutral na account ng smuggler. Pagkatapos ng 30 beses ng smuggling at pagsusuri, matatapos ang laro. Ang natitirang halaga ng bansa na kalaban sa account ng bansa natin ay hahatiin ng pantay-pantay sa mga miyembro ng bansa kung saan ang kabuuang halaga sa neutral na account ay mas mataas. Mananalo ang may mas malaking kabuuang halaga, at ang panalo ay makakatanggap ng natitirang halaga mula sa bansa ng kalaban sa atin. Kasama ang halaga sa neutral na account minus ang 500 milyon na gastos. Ang talo ay kailangang magbalik ng 500 milyon na gastos, naiintindihan, simpleng paraan lang, parang nagbubulungan. Kailangan nilang maghanap ng paraan para lokohin ang tagasuri para akalaing walang laman ang bag. O kaya ay pababain ang tingin nila sa halagang nakukuha sa smuggling. Sa huli, sino man ang makapag-smuggle ng pinakamaraming pera, siya ang mananalo. Susunod na 10 tao na nagdududa ay nahati sa dalawang grupo. Tunay na ang mga nagdududa na si Now at Akiyama ay napunta sa TWQUC. Sino ang magiging unang smuggler? Si Now ang nanguna at nagsabing may paraan siyang tiyak na mananalo. Kailangan lang ay walang pera sa malita para hindi masaktan. Kung magduda ang kalaban na siya ay nag-smuggle, maaari pa siyang makakuha ng kalahating halaga. Ang pagdududa ay magiging kabayaran sa unang round, si Now ang namahala sa smuggling. Ang nag-inspection ay diretsong pinayagan, malinaw na hindi lamang ito dahil sa kakulangan sa pag-arte. Naniniwala si Now na ito ay isang team game. Ngunit kung mag-smuggle ka, ang perang nahuli ng mga tagasuri ay mawawala. Sa huli, kailangan kong bayaran ito, kaya tiyak na magiging maingat ang lahat. Sinasalamin niya na ang mga unang bahagi ng bagahe ng kalaban ay tiyak na walang laman. Siya ang namamahala bilang unang tagasuri, mukhang ang kalaban ay may dalang bagahe na puno ng pera. Ngunit nagkukunwari ba ito? Walang iniisip, diretsong pinadaan ang kalaban. Binuksan ang bagahe at may eksaktong 100 milyon na cash, matagumpay na nag-smuggle ang kalaban. Kaya sa susunod, kailangan nilang mag-smuggle ng matagumpay. Sa ikalawang pagkakataon, si Akachi ang namahala sa smuggling, ang tagasuri ay pinadaan din ng direkta. Masaya ang lahat sa likod ng screen pero walang isang sentimo si Akachi sa kanyang bag. Nakuha ng kalaban ang kahinaan ng tao. Sunod, si Kasuragi bilang tagasuri, hula niya na walang pera sa bag ng kalaban. Pero ang resulta, matagumpay na nakalusot ang kontrabando na nagkakahalaga ng 100 milyon. Sa unang 3 round, ang nagbabantay sa kontrabando ay pinayagan lang silang makalusot, sobra silang duwag. Kung magpapatuloy ito, tiyak na talo tayo. Sunod, si Akiyama ang nangunguna bilang tagasuri, pumasok ang kalaban. Sinabi ni Akiyama na nahulog ang pera ng kalaban, agad nilang gustong buksan ang bag para tingnan. Lumabas na ito ay isang plano ni Akiyama para subukan siya sa pagkakataong ito. Mabilis na nagduda ang kalaban ngunit nagkamali sila sa hula. Agad niyang pinatakbo ang kalaban, isang tao ang tumakas, at si Kasuragi ang naging tagasuri. At ang lumabas na kalaban ay ang bagong manlalaro na si Kasuragi. Ang lakas ng loob niya ay agad na nagpatakot kay Kasuragi. Sa huli, pumayag si Kasuragi na ipasa ito ngunit ang pondo ng kalaban ay eksaktong 100 milyon. Nagmungkahi si Head Mushroom na ang halaga ng smuggling ay pag-uusapan ng lahat. Nagmungkahi siya ng smuggling na 50.01 milyong batay sa karanasan mula sa mga nakaraang round. Ang tagasuri ay nag-aabiso lamang sa 3 anyo ng pagdududa ng 1 yen.
Pagdududa ng 50 milyon o pinapayagan sa kaso ng smuggling ng 1 milyon. Kung nag-abiso ng pagdududa ng 1 yen, ang pera ay kukunin ng kalaban. Ngunit kung nag-abiso ng 50 milyon, maaari silang magtagumpay sa smuggling. Kung nag-abiso ng pinapayagan, tiyak na magtatagumpay sa smuggling. Ibig sabihin, may second per 3 na posibilidad na magtagumpay sa smuggling. Hintayin ang kasiyahan na nagdadala ng malita. Ang tagasuri ng kalaban ay si Kasuragi. Mas nakakabahala pa, siya ay tila may mata ng Diyos. Tamang hulaan ng halaga sa malita ay 50, 01.000.000. Hindi naniniwala si NM sa mga kwentong multo, sa susunod magbabalik siya sa smuggling ng tao. Ang pagsisiyasat ng kalaban ay Kasuragi, si NM ay umupo na. Nakita niya ang loob ng malita ng mas mabuti kaysa kanina. Medyo nagduda siya na 50, 02.000.000. Nang buksan ang malita, talagang may 50, 02.000.000. Sino ba talaga siya? Parang may kapangyarihan siyang makakita. Habang ang lahat ay nababagot, nagbigay ng opinyon si Kasuragi. Matapos ang 10 laban, ang kabuuang halaga ng HOQUC ay 2,775.000.000. Ang bansa ng tubig ay may kabuuang halaga na 2,225 milyon. Ang grupo ni Akiyama ay pansamantalang natalo ng 550 milyon, susunod ay ang pag-aanunsyo ng mga individual na tagumpay ng bansa ng apoy. Dahil umalis si Suzeda, ang balanse ng kanyang account ay hahatiin sa 4 na manlalaro. Sa kasalukuyan, ang may pinakamataas na halaga sa bansa ng tubig ay si Kasuragi. Upang hindi magdala ng utang, si Endo at Akachi ay walang ibang magagawa kundi ang sumunod sa kanya. Si Akiyama naman ay piniling huwag pansinin si Kasuragi sa ika-11 round. Muli niyang matagumpay na pinigilan ang smuggling ng kalaban. Sa ika-12 round, biglang sumakit ang tiyan ni Kasuragi, kaya't pinayagan niyang si Akachi ang maging tagasuri. Walang Kasuragi doon kaya't natural na nagtagumpay ang kalaban sa smuggling. Ngunit tila nakita na ni Akiyama ang tiyak na paraan ng tagumpay ni Kasuragi. Naghintay si Kasuragi na bumalik mula sa banyo at sinabi kay Akachi na sa pagkakataong ito, ang smuggling ay 99.99.000.000 tiyak na magiging maayos. Naghintay si Akachi na dalhin ang malita at si Kasuragi ay tumingin lang. At agad na nahulaan ang halaga sa loob ay 79, na 99.000.000 ngunit ang hindi niya inaasahan ay sa malita. Ay 100.000.000 nagtagumpay si Akachi sa smuggling. Ang kasanayan ni Akiyama ay ibinigay kay Akachi na mag-smuggle ng karagdagang 10.000. Ito ay patunay din sa hula ni Akiyama Kasuragi at nagsanib puwersa na si Kasuragi. Mula sa ika-5 round, matagumpay na nakapag-smuggle si Kasuragi mula sa kamay ni Kasuragi. Pagkatapos, tuloy-tuloy na pinigilan ang maraming beses na smuggling. Ang halagang natanggap ni Kasuragi ay 370 milyon at 40,000, katumbas ni Kasuragi. Mula sa ika-6 na round, tuloy-tuloy na pinigilan ang smuggling sa 4 na round. Sa madaling salita, ang halagang natanggap ni Kasuragi ay 370 milyon. Ang halagang natanggap ng dalawang tao ay halos pareho. Ipinapakita nito na siguradong may kasabwat sa pagitan nilang dalawa. Ang matalino na hakbang upang pigilan ang smuggling ni Kasuragi sa ikalawang labas ay nagkunwaring may sakit sa tiyan dahil sa kabute at si Kasuragi ay kumita ng parehong halaga kaya't ang kontrol ay nasa panig ni Kasuragi. Ang argumento na si Kasuragi ay may mata ng Diyos ay kusang nawasak. Hindi pa natatapos ni Akiyama ang kanyang sinasabi, si Kasuragi ay hindi na nakapagpigil at nahuli ang kanyang sarili. Nangyari rin ang 6 na internal na labanan at ito rin ang balak ni Kasuragi. Lumabas na noong taong iyon, ang ina ni Akiyama ay niloko ng isang sindikato kaya siya ay tumalon mula sa bintana. Dahil dito, si Akiyama ay bumagsak sa sindikatong iyon dahil ang organisasyon ni Kasuragi ay nawasak. Siya rin ay pinarusahan ng organisasyon kaya't ginamit nila si Nao na walang masamang balak bilang pain. Naghikbi si Akiyama na sumali sa larong panlilinlang na ito. Kaya mula sa simula ay nahulog na si Akiyama sa bitag na kanilang itinakda. Si Nao ay nananatiling naguguluhan habang ang kalaban ay naglalakad-lakad para kay Kasuragi, na matagumpay na nakapag-smuggle ng 100 milyon at naaalala ang yumaong ina. Si Akiyama ay galit na galit, kahit na may salamin, nais niyang durugin si Kasuragi. Nagsimula na ang susunod na round, pumasok si Akiyama at hindi na lumabas. Gusto niyang makipaglaban ng patayan kay Kasuragi ngunit sapat na ang kinita ni Kasuragi. Nandoon lang siya sa labas, nag-iisa siyang nakikipaglaban. Nagtatrabaho bilang smuggler at bilang tagasuri, ngunit dahil sa galit, hindi siya nakapaghatid ng tamang desisyon. Ang kanyang mga deposito ay naubos, kaya't sinabi niya sa ibang miyembro na ibigay ang kanilang mga card. Kung hindi sapat ang isa, kunin ang lahat mula sa lahat ng miyembro. Si Nao ay hindi lamang nagdaranas ng sakit kundi pati na rin ng kawalang kapangyarihan.
Si Kasuragi sa labas ng screen ay tila nanonood ng unggoy na nagtatanghal, masaya at natutuwa. Ang sitwasyon ay tila lalong lumalala sa puntong ito. Ang lahat ng deposito ng grupo ni Kasuragi ay nasmuggle na lahat. Layo ng kabuuang halaga ng dalawang grupo ay 2,050,000.000. Maaaring sabihin na ang panalo at talo ay naitakda na, pero totoo ba iyon? Maghihintay tayo sa anunsyo ng organizador sa resulta ng unang 20 na round. Ang agwat sa halaga ng dalawang koponan ay 650.000.000. Anong klaseng sitwasyon ito? Lumalabas na si Akiyama kanina ay nagpe-perform lang ng drama. Sa panahong ito, nakipagtulungan siya sa tatlong iba pang miyembro ng Hokyuuc. Kapag ang miyembro ng Hokyuuc ay nagbubulsa, ginagamit niya ang withdrawal card ng grupo na kanilang kinuhanan mula sa Hokyuuc. Pagkatapos ay sinadyang payagan silang magbubulsa ng matagumpay, at pagkatapos ay nagbubulsa si Akiyama. Nasa bangko rin ng bansa ng apoy gamit ang card ng bansa ng tubig para mag-withdraw ng pera. At para ang 3 taong iyon ay magduda, sa madaling salita, hindi sila nag-smuggle. Ang layunin ni Akiyama ay talunin si Kasuragi kaya't pinayagan niyang kumita ang 3 iyon ng malaking halaga. Upang makabayad sila ng utang at umatras sa laro, sabay na pinanggako nilang tutulungan si Akiyama na patawan ng ngiti si Kasuragi. Pagkatapos nilang kumita ng pera, paano sila makikinig sa kanya? Lalo na't hindi na kailangang sumunod sa anumang kasunduan, sa katunayan, hindi ito dapat ikabahala. Dahil ang kanilang mga card ay nasa kamay ni Akiyama, walang card, walang makukuhang pera. Sa madaling salita, wala silang ibang pagpipilian kundi makipagtulungan kay Akiyama hanggang sa huli. Sa kasalukuyan, ang halagang natanggap ni Kasuragi ay 470, 04.000.000 kaya't siya ay may utang pa rin. Susunod, kailangan niyang magtagumpay sa smuggling o pigilan ng kalaban sa smuggling. Kaya, mag-smuggle ba si Akiyama sa pagkakataong ito, ang tuktok na laban ng dalawang henyo ng panlilinlang? Hulaan mo, may pera ba sa maleta? Sabi ni Akiyama, walang laman ang maleta pero hindi naniwala si Kasuragi. May duda siya na may 100.000.000 sa loob. Nang buksan ang maleta, talagang walang laman. Mali ang hinala ni Kasuragi kaya kailangan niyang bayaran si Akiyama ng 50.000.000 bilang kabayaran. Ang laro ay naganap ayon sa plano ni Akiyama. Ngunit may ibang opinyon si Nao, gusto niyang matapos ang larong ito sa iskor na apoy. Dahil kung magtatagumpay, hindi na kailangang magbayad ng utang ang lahat. Lahat ay maaaring makapasok sa ikalawang round. Ngunit ayaw niyang maghiganti si Akiyama kay Kasuragi kaya't sinadyang matalo. Ang tahimik na sitwasyon ay agad na nabuwal. Kung hindi siya makakapag-ayos, ipapatalo niya ang kanilang koponan. Ang tanga niyang babae ay direktang naghamon kay Kasuragi. Pati ang mga tao sa organisasyon ay iniisip na may problema ang isip niya. Sinabi niyang humingi ng tawad si Kasuragi kay Akiyama dahil naniniwala siya na sa buong mundo walang tunay na tao. Mula sa puso ay puno ng kadiliman Kasuragi nang marinig ang mga salitang ito ay agad na napaiyak. Labis na naantig hindi lang taos-pusong humihingi ng tawad kay Akiyama kundi pati na rin ibinigay ang kanyang card kay Nao. Sabi ni Nao ay aayusin niya ang halaga ng pera sa card sa oras na ito. Nirekomenda ni Kasuragi na siya na ang mag-aayos nito. Si Kasuragi ay umiyak at muling tumawa, lumalabas na ang kanyang palabas ay para lang makuha ang card ni Nao, at ang card na ibinigay niya kay Nao ay pawang walang laman. Dahil nailipat na niya ang lahat ng pera sa ibang card, iniwan niya si Suzuka na tumakas sa gitna ng lahat, at pagkatapos ay siya ang nagbayad ng utang. Kasabay nito, ibinigay din niya ang card sa kanya, pagkatapos ay sinabi niyang ipasa ng mga tao sa grupo. Ilipat ang lahat ng pera mula sa kanyang card patungo sa card ni Suzuka. Madali lang ang proseso, parang paglipat ng pera sa bangko, ngunit ngayon, naubos na ang pera. Bigla siyang magkakaroon ng napakalaking utang kung nais niyang iligtas si Nao. Kailangan niyang kunin ang card ng natitirang 3 tao mula sa Hokyuuc para makapagpalit. Kung ikukumpara ang halaga ng pera sa magkabilang panig, tiyak na mas marami ang pera mula sa 3 card. Si Akiyama, sa huli, ay tagapagtanggol ba ni Nao o tagapagtanggol ng 3 tao mula sa Hokyuuc? Siyempre pipiliin ni Akiyama na iligtas si Nao, kaya pinapalitan niya ang 3 card para sa card ni Nao. Kasuragi ay masaya ng masaya habang hawak ang 3 card, samantalang si Akiyama ay tahimik na nakangiti. Anong nangyayari dito? Lumalabas na nandoon pa rin sa kanya ang totoong 3 card, si Akiyama. At ang 3 card na hawak ni Kasuragi ay mga pekeng card na sira na ni Akiyama. Parang nawala na ang bank card, 3 card na hindi na magagamit, at humingi na siya ng bagong card. Para bang swerte niya ay nasira rin ang swerte niya, di ba? Pero si Kasuragi ay may higit sa 470 milyon sa kanyang kamay. Kung mananalo ang kanilang koponan, madali nilang makukuha ang 500 milyon. Ngunit sa sandaling ito, nagbago ang sitwasyon dahil sa card ni Sachida na hawak niya.
Ngayon ay hindi na magagamit dahil bumalik na si Sachida sa laro. Kaya't nagbigay muli ang mga organizer ng bagong card para kay Sushida. Kaya't ang pagkakakilanlan ng kinatawan ni Kasuragi ay nawala na. Ang card ng dalawang ito ay ibinalik din ng kanilang dating halaga. Ngunit hindi natapos ang laro sa ganitong paraan, si Akiyama pagkatapos makuha ang card ni Nao ay pinakiusapan siyang talikuran ang balak na makipag-ayos. Ngunit ang 4 na tao mula sa HAQUC ay pinunit ang kontrata upang suportahan si Nao. Ang 2 tao mula sa TWQUC ay sumusuporta rin kay Ha, lahat ay kumilos ayon sa mungkahi ni Nao. Susunod ay ang 29 na round, ang mga kabute ay nagbigay ng dahilan upang kumpirmahin ang card ni Kasuragi. Pwede bang gamitin? Hindi pa ako nakapag-ante, kinuha na ni Akiyama. Hindi na ako nakatakbo at ang taong lumitaw sa kabila ay si Kasuragi. Nalaman na nagkaisa na si ulo ng kabute at si Kasuragi matagal na. Matapos mapatunayan ang pakikipagsabuatan kay Kasuragi, abala ang iba sa pagbalik ng laro sa apoy. Noong panahong iyon, ang pera ng lahat ay nasa balancing estado na. Mas madali nang manalo sa laro, nagkasundo sila. Pagkatapos manalo si Kasuragi, ibabahagi niya ang pera kay ulo ng kabute. Sabi ni ulo ng kabute, si Nao ay hindi marunong matuto mula sa karanasan. Nangloko pa rin kahit ilang beses na. Hindi ba siya hanggal? Akiyama galit na sinipa ang mesa, inakusahan ng sarili sa pagiging careless. Ngayon, tuluyan nang natalo ang kanilang koponan, nakuha ni Kasuragi ang card para sa pagbebenta ng 400 milyon. Sabi ni Nao, sa panahon ng muling pagkabuhay, ang paraan para maging masaya ang lahat, ay simpleng hindi magloko o manakit ng iba. Kung walang gagawin yan, ayos lang. Kinuha niya mismo ang lahat ng kinita, ibinahagi sa kanila. Harapin si Kasuragi na mas masama pa sa kanya, parang nakikita ang sariling pangit. Naghihintay si Kasuragi, pinapapasok si NM, nag-utos na magpatuloy, pero nagdududa si NM sa resulta. 100.000.000 na ipon ang matagumpay na hadlang sa smuggling ni Kasuragi. Pumili siyang tumayo sa panig ng liwanag, sa wakas ay nagtagumpay laban sa dilim. Ang laro ay nasa huling yugto, ngayon ay may utang na 100.000.000 si Kasuragi. Ang iba ay nahuli na, si Akiyama ay natapos na ang huling smuggling. Kung patatawarin si Kasuragi o hindi ay nakasalalay kay Akiyama. Sa puntong ito, talagang nagsisisi na si Kasuragi, taos-pusong humingi siya ng tawad kay Akiyama. Sinabi ni Akiyama kay Kasuragi, sa bagay may 100.000.000, hindi ko pinaniniwalaan ang sinasabi mo. Ngunit kung maniniwala ka sa akin o hindi, ikaw ang magpapasya. Sa wakas, pinili ni Kasuragi ang pagdududa, 100 milyon, binuksan ang malita at talagang may 100 milyon. Ang huling round ay nagtapos sa tabla. Nagtapos din ang unang season ng laro ng bakasyon.